or good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is April 29, 2026 at yung ngayon ay papunta ganyan sa may Joaquin Street, corner po ng Gente de Leon. Gente de Leon, Karapatan po yan. At dadalhin po natin sa may Angelos Cemetery Company, sa Valenzuela Public Cemetery, Karapatan, Valenzuela. Doon lang sa likodan. Hindi po, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sa kaliwa po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ayan, at makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talaga yan. Motion to dispense with the calling of the roll. Do I hear a second? Second. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May I solicit the necessary motion to dispense with the reading of the minutes of the hearing held on April 22, 2026 and for the approval of the same. Madam Chair, the Honorable Pica Gonzalez. I move to dispense with the reading and approval of the minutes of the previous meeting, Madam Chair. There is a motion to dispense with the reading of the minutes of the hearing held on April 22, 2026, and for the approval of the same. The same has been seconded by the Honorable Bel Zamora. Is there any objection? Hearing none, the motion is likewise approved. The Chair will address the committee. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Itutuloy natin ngayon ang tinig na ito. But before we move forward, it is important, once again, that we look back. Dahil bawat hakbang natin ngayon ay nakatayo sa mga ebidensang nailatag na sa mga nakaraang pagdinig. Noong April 22, matatandaan na marami tayong mga resource persons. Ang Ombudsman, ang Anti-Money Laundering Council or AMLC, ang Securities and Exchange Commission or SEC, at ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Kapag dinig na yun, we entered what we describe as the territory of forensic truth, kung saan hindi opinyon ang nangingibabaw, hindi haka-haka, kundi opisyal na record. Mga record na punong-puno ng numero. At ang mga numerong iyon ay nagsalita. Tatlong bagay ang malinaw na lumitaw. Una, ang mga salin na walang cash o cash deposits. We began with the Office of the Ombudsman, which confirmed the Vice President's submission of salins. Ito yung tinatawag natin na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kapansin-pansin na mula 2016 hanggang 2024, tumaas ang net worth ng Vice Presidente mula
34 million patungong 88 million. Ngunit kapansin-pansin din, mula 2019, zero cash o cash deposits ang idineklara. Wala kahit 5. Kaya hindi maiwasan ni Congressman Joel Chua na magsabi, di wow, wala daw cash o cash deposit. Tama po ang tinig ninyo. Walang cash sa bulsa o cash sa bangko. Kung biro man ito, hindi ito nakakatawa. Dahil kung walang cash o cash deposit, ang tanong, paano umikot ang pera? At kung walang laman ang bangko, paano lumaki ang yaman? At paano nakapag-deposit si Congressman Percy Sendanya sa isang bank account na nakapangalan sa Vice Presidente? At ibig ba nitong sabihin ay ang Vice Presidente ang isang opisyal sa buong Pilipinas na walang land bank account? At iyan ang mga tanong na iniwan ng SALN. Pangalawa, ang AMLC at ang bilyon-bilyong galaw ng pera. Sumunod na nagpahayag ang AMLAC, isang ahensang walang kinikilingan, isang ahensang sumusunod sa datos. At sa pagtatanong ni Congressman Terry Ridon, nakita natin na ang datos ay malinaw. Kinumpirma ng AMLAC ang mahigit 630 covered transactions at 33 suspicious transactions na nagkakahalaga ng kabuuang 6.7 billion pesos. Siguro, magandang isipin kung gaano kalaki ang halagang ito. Mahigit 6 na bilyong piso. Kapag ang SALN ay nagsabing zero cash o cash deposit, pero ang AMLAC ay nagsabing 6.7 billion, hindi na ito simpleng discrepancy lamang. O kahit ang basehan natin ay ang net worth na 88 million, napakalayo pa rin nito sa bilyon-bilyong transaksyon na nakita ng AMLAC. Ito na ang tinatawag ni Congressman Chel Jokno na smoking gun. Pangatlo, ang pagkaratang ni dating Senator Sonny Trillanes na nakumpirma. 10 taon, ganyan katagal ang hinintay ni Senator Trillanes. Ganyan katagal pinagdudahan ang kanyang mga aligasyon. Mga aligasyong patungkol sa mga bilyon-bilyong piso na pumasok sa mga account ng mga Duterte. Ngunit noong April 22, ang mga ito ay hinarap at kumpirma. Pili ng mga transaksyon at lahat ng ito ay kinumpirma. 18 out of 18. 18 sa 18. Pero, nang pinitang muli, mali pala.
Dahil ang totoo, 19 out of 19 ang confirmed transactions. Hindi ito tsamba. Hindi ito coincidence. Ito ay kumpirmasyon. Dati, parang chismis lang. Ngayon, may official record na. At nang mag-match ang mga paratang ni Senator Trillanes at ang official record, lalo pang luminaw ang katotohanan. Sa madaling salita, SALN, AMLC report, at ang paliwanag ni Senator Trillanes, iisang direksyon ang tinuturo. At gaya ng sinabi ni Deputy Speaker J.J. Suarez, hindi talaga tumutugma ang kwento sa kwenta. Sa puntong yun, mabigat ang binitiwang tanong ni Congressman Benny Abante. Sinasabi nyo, simpleng buhay? Pero paano naging simple kung milyon-milyon ang payout? Dito sa milyon-milyong payout, may mga pangalan na nabanggit. Mga pangalang hindi basta-basta makakalimutan. Names like Michael Yang, Sammy Oy. These are not ordinary names. Lalo na dahil napakalaking pera ang pinag-uusapan. At base sa pahayag ni Senator Trillanes, merong paliwanag na isang pattern, isang sistema. At dahil dito, dapat magkaroon pa ng mas malalim pa na investigasyon. Kailangan tukuyin ang buong lawak ng network na ito. Impeachment? Sino ang sangkot? Live yan? Aha, Paano gumalaw ang pera? Saan ito nagmula? Nakapura-kurakot naman kasi. Hindi ito pwedeng baliwalain. This warrants a separate, focus, and full-scale investigation. Ano yan? Yes, right. We humbly invite the attention of the AMLC, the NBI, the DOJ, and the Ombudsman. At pagkatapos ng diskusyon patungkol sa SALN, sa AMLC report, at sa pahayag ni Senator Trillanes, tumuloy tayo sa ibang ebidensya. We also examine corporate records through the SEC. At ang bumuluga sa atin ay isang malinaw na palaisipan. Nakita natin na may kumpanyang nabanggit sa SALN na hindi naman kinikilala ang Vice Presidente bilang stockholder. Napaisip tuloy tayo. Baka ang mga pangalang nakalista ay mga anino o dami lamang. Mayroon namang isang kumpanya na malaki ng gross income. Daang milyon. Ngunit ang profit margin ay tila nakapagtataka. Less than 1%. Habang ang ibang kumpanya naman ay wala talagang kita at puro net losses. Sa gitna ng pagtatanong ni Congressman Lordan Suwan, nakita natin na mayroon ding isang kumpanya kung saan aktibo ang Vice Presidente bilang stockholder at board member. Kaya bumabalik ang tanong, maaari ba na
maging aktif sa negosyo ang isang nakaupong vice-presidente? Ito mura. Maaari ba Laging na mura maging dito. public servant sa umaga at negosyante sa gabi? At pagkatapos ng mga usaping ito, tumakbo tayo sa kahon. Isang selyadong kahon mula sa BIR. Punong-puno ng ebidensya. Ngunit, nananatiling sarado, nananatiling selyado. Nandyan daw ang mga report ng Vice Presidente sa kanyang mga kinita sa mahabang panahon. Ibig sabihin, kung hindi may paliwanag ang bilyong-bilyong transaksyon na nakita ng AMLC, nasa loob kaya ng kahon na iyan ang paliwanag? Marahil ay pwedeng pag-isipan kung Salen ay nagsasabing walang cash at cash deposit at 88 million ang laman ng kabuuang net worth. Paano ito itatapat sa Sa report zero, mahal ng pa rin. AMLC na nagpapakita ng mga transaksyon na umaabot sa bilyon-bilyong piso? Kung ang negosyo ay lugi ayon sa SEC at ang sahod bilang Vice Mayor, Mayor at Vice Presidente ay hindi naman aabot sa 100 milyon, saan? Saan ang galing ang bilyon-bilyong transaksyon? Ang tanong, mga ginagalang na mambabatas, mga minamahal nating kababayan, Nawawalan na siya ng ang boses. tanong, Tinututo niya nasa kasi. loob na ng kahon ang kasagutan. Kamay ko naman yun. Oo nga. Bagamat pansamantalang ipinagpaliban ang Conviction. pagkakapo ng selyadong kahon, malinaw sa ating lahat, ang kapatian ay hindi lamang kahon ng papel. Iyan ay kahon ng napakaraming katanungan. Katanungan na dapat sagutin at dapat suriin sa tamang panahon. Pagkatapos ng mga revelasyong ito, agad-agad nag-react ang kampo ng Vice Presidente. Uli, 3 punto ang malinaw na reaksyon nila. Una, sabi ng mga abogado, handa raw sumagot ang Vice Presidente. Handa raw siyang humarap. Pero sa Senado, hindi dito, kundi sa Senado. Ang upuan ng Vice Presidente ay nananatiling bakante. Napaisip tuloy tayo, kung siya sasagot, hindi ba't kinikilala na rin niya na meron ng sapat na ebidensya dito? At pangunguna talaga sa Senado ang kasong ito? Pangalawa, tungkol sa mga naibunyag ng AMLAC, lalo na yung 6.7 billion, hindi daw nila sinasabing tama o mali ang mga numerong ito. Ngunit ang payo nila, be cautious. Mag-ingat daw tayo. Mag-ingat. Naaalala tuloy natin si Tan Lloyd Cruz sa kanyang karakter na Popoy. Kapag pinapayuhan tayo ni Popoy na mag-ingat, damang-dama natin ang pagmamahal. Ang talaga ang paalala ni Popoy. Ingat tayo lahat. Dapat ni... Wala Pero kasama dito, Pwede naman siyang umano pa Pili doon. nila. Pumasok na Hindi. siya. na mag-ingat tayo. Minsan kasi nagsisilbing parang siga na yung mga... galing sa Oo, mga Porkit sabi. garbage Porkit collector may sila, ano no? sila eh. Hindi sila huhulihin talaga eh.
Pero Wala dapat naman sila sa lugar. ano naman, ilagay nila sa tamang ano din. Kaya ang daing away sa Mas kalsada. ingat. Yun yung sa pag-asa, pag pumasok yan, wala kang choice kung hindi hantayin sila. Iyan ang sagot. Di ba yung libing ni, Napakasimple ano? ng tanong. Oo. May pera Libing ni o wala? Aling Linda? Mayroon pang 6.7 billion Basura. na gumalaw sa ilalim ng mga pangalan nila. Hinabol pa nung ano yan. At kung mayroon, saan galing? In 80 meters, turn left. Tapos tayo ang mag-iingat? Be cautious daw? At klaseng sagot yan. Mag-ingat makikipasok daw po kami dito kasi sa baka raw loob. floated ang 6.7 million na binanggit ng AMLAC. At baka paikot-ikot lamang ang pera. Kaya Masok ba lumaki ng ganito. Ay, Theoretically, walang mapagultan dyan, oh. Pwede po posible. umikot. Ikot. Pero isipin natin, mga kasama sa komite, In the roundabout. sinong matinong tao Kanan mo. ang nagawa niyan? Paikot lang. Anong klaseng tao ang paglalaroan ang pera circle pala ng to. ganoon? Opo. Paikot-ikot? Palipat-lipat? Ano niyo yung susi? Inflow? Dito lang po kami. Outflow? Sa loob ng napakaraming taon. Paano? Para Ano pa? umabot Last sa one. So, bilyon-bilyon. padagdag mo lang. Ay, thank you. O baka naman, ito na nga ang binabanggit ni Congressman Sina Adjong na nilalabhan na ang pera. Ang sa kanya, ang paulit Wrap na natin sila. So maraming salamat ay po sa senyales panonood. ng Hanggang sa muli po. money Ingat at laundering. God bless. Paalam po muna at pa kung samantala. ganoon, Tayo ay lalo gagawa na ng itong ibang video sa ating dapat susunod na mission. Paano po? ipaliwanag.